Hi everyone! Kakaiba itong content ko ngayon. Ibabahagi ko lang naman sa inyo ang aking mga series about senior high. Sino nga ba ang pumatay kay Luna? Hindi ba't dyan talaga umiikot ang buong daloy ng storya? Bago ko sasabihin sa inyo ang aking series, unang-una, kilalanin muna natin ang mga lead characters. Unahin na natin si Luna Cruz, kung saan ipinapakita ang katangian niya dito sa kwentong ito na siya yung tipong bubbly, masiyahin siya sa panlabas, pero di natin inasahan na sa panloob niya ay siya pala'y malungkot, may tinatago, depressed. Yun yung tipong hindi expressive. Kumbaga, pinipili niya lang ang mga taong yung babahagian niya ng mga nararamdaman niya. Next ay si Sky Cruz, kung saan kabaliktaran siya ng kanyang twin sister na si Luna. Siya yung tipong expressive, ipinapakita niya yung emotion niya. Kung siya ay galit, galit talaga siya. Kung siya ay masaya, masaya siya. 'Di ba? Tapos siya ay direct to the point. Kumbaga, kung meron siyang sasabihin sa'yo, direkta niya talagang kukumprontahin ang tao. Iyon. Siya din ay fearless. Kumbaga, willing siyang mag-take ng risk para gawin ang bagay na gusto niyang ma-achieve. Next naman ay si Gino, kung saan si Gino ay masikretong tao. Marami siyang sikretong tinatago, including the relationship with Luna. At si Gino ay may similarity sa attitude ni Luna kung kaya sila nagkakasundo. Kasi si Gino, siya yung tipong taong mapagpanggap din. Makikita natin sa kanyang panlabas na siya ay chill lang, siya ay go with the flow lang with the friends, but deep inside, meron siyang mga kinikimkim. Si Obet yung misteryosong tao, 'di ba? Palagi siyang nag-iisa, so introvert si Obet. Next ay si Archie Azzie, kung saan pinapakita sa karakter nila na sila ay bully. At ayaw nilang malamangan ng ibang tao. So, ipinapakita nila dito na inferior talaga sila. Next naman ay si Poch. Siya yung tipong observant, mapagmasid. So, sa buong barkada, siya yung tipong silent pero meron pala siyang abilidad na magmarites. Next ay si Roxy and Tim. Sila yung magshota dito sa sa Northford, na classmate nila Gino at Sky. So, sila lang yung palaban. Ayaw din nilang magpatalo sa mga bully at saka go with the flow lang din sila. Next naman ay si Harry Aguero at siya yung mga tipong perfect father figure. Kumbaga, wannabe lang siya, 'di ba? Pero hindi pala siya ganoon. At siya yung tipong mapagpanggap, maraming sikretong tinatago at willing din siyang gumawa ng hindi dapat na mga bagay, 'di ba? Kagaya na lamang ng close niya sa kaso ni Luna, which is alam naman niya na hindi suicide ang nangyari. Lastly, si Gob Acosta and Mrs. Acosta. Si Gob Acosta, siya yung napapabilang sa politika at ang may-ari ng Northford, kung saan siya yung tipong taong handang gawin lahat, wag lang masira ang pangalan, ang reputasyon na iniingatan niya, 'di ba? And siya yung tipong violent or abusado. Kasi palagi niyang pinagbubuhatan ng kamay ang kanyang asawa, makikita naman natin na maraming pasa ang kanyang asawa. At ito namang si Mrs. Acosta, siya yung tipong nagtotolerate ng hindi magandang ugali ng kanyang husband. So, hinahayaan niya lang na bugbugin siya, hinahayaan niya lang na saktan sila ng kanyang anak na si Gino, 'di ba? Which is hindi naman 'yun dapat sana. And siya din yung mapagtimpi. Kumbaga, silent siya, pero nagtitimpi siya. Deep inside, meron siyang galit, pero hindi niya kayang ipalabas sa kanyang asawa, 'di ba? So yun lang naman yung mga lead characters sa kwentong ito. So ito na tayo, i-share ko na sa inyo ang theory ko about it. Kung sino nga ba ang pumatay kay Luna. Unahin na natin bago nangyari yung krimen. Una ay yung the night before the recognition day. Makikita naman natin na si Luna umuwing luhaan at saka meron siyang mga pasa sa kanyang braso, 'di ba? At nakita 'yon ni Sky. At 'di ba sabay-sabi pa niya sa kanyang kapatid na sabay tayong graduate. So 'yon, niyakap lang niya si Sky. Ang theory ko about that time talaga ay si Luna galing siya sa kanyang abuser na naman, 'di ba? Na naman kasi feeling ko paulit-ulit talaga na inaabuso si Luna physically and sexually. 'Di ba? Kasi isa sa mga indicator kung bakit ko yung nasabi, syempre meron siyang pasa sa katawan. At pangalawa,
parang sexually abuse talaga ang nangyari. Kasi yung bandang dito niya sa may balikat na damit ay nakalaylay. 'Di ba? Hindi maayos yung during that night before the recognition day. At saka isa din is yung palaging umiiyak si Luna, 'di ba? Na so meaning nadidepressed siya sa mga nangyari sa kanya. Pangalawa ay ang araw ng recognition kung saan wala mismo si Luna doon. And unang napansin natin, 'di ba, ay after ng awarding ni Z, after niya matanggap yung award niya, ay isa-isang umalis yung apat. Yung apat. So, sino-sino yon? Una, si Gino yung nakita natin unang umalis at sinundan ng tatlo. Nila Poch, nila Archie at Z. So, sila yung apat na umalis agad-agad before nangyari yung incident. At sure na sure ako na hindi killer or hindi kasangkot dito si Obet, si Roxy at si Tim. Kasi andun sila mismo sa araw ng recognition at hindi sila umalis, di ba? So, imposible naman kung sila pa ang tumulak o pumatay kay Luna. Doon na tayo sa tanong na ano ba talaga yung nangyari kay Luna? Bakit tumatakbo siya sa 10th floor? Bakit parang tila natatakot siya, nagmamadali siya at meron siyang tinatawagan na tao? Which is, yan yung aalamin natin mamaya. At meron siyang kausap, di ba, bago siya nahulog, meron siyang kausap sa kanyang cellphone. Theory ko about that ay, ito yung nangyari. Si Luna, hindi siya naka-attend ng recognition day. Kasi, siguro nag-meet sila ng kanyang killer. So, bago yun nangyari. At yung killer niya, kinumfront siya ng isang malaking sekreto na kinumpirma ng killer mismo. Kasi iba yung abuser, ibang tao yon, at iba ang killer, at ibang tao din yung witness, kung saan yung naka-black hoodie. At makikita natin na si Luna inaabuso. So, ibang tao yon. At sinasabi ko dito, konektado ang abuser at killer. So, silang dalawa yung konektado dito at kasabwat silang dalawa ngayon. So, comment po kayo for part 2. Unang-una, dito tayo sa suspect. So, bago ko sasabihin sa inyo kung sino-sino yung mga nahihinalaan ko, meron akong dalawang klase ng suspects. Bilang sa expected suspects ay yung apat na bullies kasi sila yung umalis talaga sa araw ng recognition day bago nangyari yung krimen, di ba? So, sila talaga yung inaasahan ng mga suspects. Sino-sino yon? Sila Gino, sila Poch, sila Archie at si Z. At ang pangalawang suspects na napapabilang sa unexpected suspects ay sina maari si Manamija, maari ding mama ni Sky, maari ding kuya ni Obet, maari ding si Gov, at si Mrs. Acosta. At yun, so yun yung mga hindi natin inaasahang suspects. So dito, makikita natin yung mga hints na unti-unting ipinapalabas sa bawat episode. Diba? Okay, so unang hint na ipinapakita sa bawat episode, yung palaging umiiyak si Luna at meron siyang pasa sa katawan, diba? Especially sa kanyang braso. So yun, yung unang hint natin. At ang pangalawa is, yung may kausap siya sa cellphone, diba? Yung tumatakbo na siya sa 10th floor ng school. At ang pangatlo ay may naiwan na bracelet doon sa mismong pinangyarihan ng krimen. So that means, nanlaban talaga si Luna bago siya nahulog. So pinilit talaga siya ng kanyang killer na mahulog sa itaas ng building. At ang kasunod, yung taong naka-hoodie, di ba? Kung saan naka-black hood, di ba? So makikita natin, balikan natin yung recognition day. So balikan natin kung sino-sino ba yung naka-black hood doon sa ating mga lead characters. Okay, so balikan nyo yung episode na yon. Makikita nyo na ang naka-black hood lang ay si Poch. At ang pangalawa na naka-black jacket, hindi hood, naka-leather jacket siya, pero black siya, yan ay si Gino. So silang dalawa lang yung nakasuot ng black jacket. At 'di ba? So possible na sila yung killer. Possible din na sila yung witness na nakakita talaga ng krimen. Sa pang hint dito, yung may nakita na sulat si Sky sa mga gamit ni Luna. So, nakasulat doon na makikita sana sila ni Gino from before that night happened, di ba? Kasi meron siyang sasabihin sana kay Gino. Yun talaga ay naniniwala kong mabigat talaga na sikreto yon o mabigat talaga yung sasabihin ni Luna sa kanya. Kasi pasikreto niya talagang sinulat sa isang papel para iparating lang ito kay Gino.
'di ba? So that means malaking sikreto 'yun. So maaring yun talaga yung dahilan kung bakit siya namatay. Another hint, yung relasyon ni Luna at Gino, 'di ba? So isa 'yun sa patunay na hindi kayang saktan ni Gino si Luna. So that means positive ako na hindi si Gino yung killer. Okay? Kasi si Gino, minahal niya si Luna. Seryoso siya kay Luna. So, yon, labas na si Gino sa mga suspects natin. And another thing, yung pag-uusap ni Mr. Aguero at ni Gov Acosta. Isa yun sa pinakamalaking hint doon sa kwento. Kasi, yung nalaman ni Sky, di ba, yung nag-usap sila na, nagkakasundo sila na takpan yung case ni Luna. Kung saan sinasabi nila na proprotektahan lang nila yung mga anak nila, yung pangalan, yung reputasyon. Pero merong yung dahilan, malalim na dahilan. And alamin natin at sasabihin ko sa inyo yung theory ko about doon. Okay, so next naman yung panggagahasan ni Mr. Castrodes. Kung saan makikita natin, di ba, na merong kumakalat doon na balita na ginahasa daw si Luna ni Mr. Castrodes. Kung saan yun yung nagpagulat sa buong manonood. Okay, so ang theory ko doon ay hindi talaga si Mr. Castrodes yung nanghasa kay Luna. So that means si Luna ay isang rape victim. So doon, confirm na doon na siya talaga ay isang rape victim. Pero hindi si Mr. Castrodes yung gumahasa sa kanya. So sino nga ba? So aalamin natin. And yun, yung taong yun, tiyak, siya po yung abuser ni Luna. So, matagal niya na yung ginagawa kay Luna. Pero isa din sa mga hint ay yung ayaw ipalabas ng school ang CCTV. Bakit kaya? 'Di ba? So, that means, ang school, meron siyang pinoprotektahang tao na kasangkot sa krimeng na nagawa doon mismo sa school. Okay? So, maaaring kasangkot ang taong ito na pinoprotektahan, maaari din siya yung mismong gumawa ng krimen. Okay? So, yun yung napansin ko sa senior high na movie. Ito na, para sa akin talaga, ang suspects ko na kasangkot talaga sa pagkamatay ni Luna ay yung abuser dito, Governor Acosta. Okay, so ito yung theory ko. Isa sa nagpapatunay ng mga scene na talagang qualified siya as abuser ni Luna. Unang-una, umuuwing may pasa si Luna, which is ginagawa niya sa kanyang asawa. Palagi niyang pinagbubuhatan ng kamay. Yung asawa niya palaging may pasa. So, qualified na siya doon, di ba? Maaring siya. At ang pangalawa ay ayaw niyang ipalabas ang CCTV. Bakit kaya? Maaring pinoprotektahan niya ang totoong killer o maaring din pinoprotektahan niya lang ang sarili niya. Pero yung sinasabi niya daw doon, ayaw niyang masira ang pangalan ng school, pinakaiingatan na reputasyon, di ba? So, hindi ako naniniwala doon. Kasangkot sa krimen ang taong ito. And another thing na kaduda-duda, yung ayaw niyang mag-cooperate sa investigasyon. At nakipagsabuatan pa siya kay Mr. Aguero para i-close mismo yung case. Diba? So, hindi ako kumbinsido na para ingatan lang ang pangalan ng Northford. Hindi din ako kumbinsido na para lang sa reputasyon niya bilang politician. Kasi hindi yon sapat eh. Hindi lang yon ang option para malinis ang pangalan niya. Diba? Mari kasing sumuporta siya sa kasong yon at saka kung mapapatunayan kung sino ang killer or sino ang may gawa sa krimeng iyon, eh mas lalong malilinis ang pangalan ng Northford. Tsaka mapupuri pa siya kasi, di ba, tatakbo siya. So yun, hindi ako kumsido talaga na yun lang talaga yung option, yung nirarason niya na para lang malinis ang pangalan ng kanyang paaralan. So ito talaga yung scene ng episode na nagpabago ng isip ko na siya talaga ang aking primary suspect bilang abuser. Hindi pa po ito killer. Kasi nung time na pumunta si Sky sa kwarto ni Gino, yung gumawa sila ng project, at saka si Sky naging alam doon sa gamit ni Gov Acosta, which is naka-open yung opisina niya doon sa bahay nila, hindi ba't parang na-shock siya nang nakita niya si Sky, na pagkamalan niya pa itong Luna. So, kayo na yung humusga. Tingnan niyo ang episode na yon. At malalaman niyo talaga at ma-realize niyo na meron talagang something. Bakit kaya niya kilalang kilala si Luna? And lastly, kay Mrs. Acosta, kung saan siya talaga yung kaduda-duda sa lahat ng characters, di ba? Kasi makikita natin na
nagpapanggap siyang mabuting tao. Meron pa siyang pa-charity, sumusuporta siya sa kanyang husband, sa kanyang anak, full support siya sa kay Gino, 'di ba? Pero kung talagang nagmamalasakit siya at nagpapanggap pa siya na may pagmamalasakit sa kapwa niya tao. Kung matinong tao si Mrs. Acosta, bakit sinusuportahan niya ang kanyang husband na i-close ang kaso ni Luna na alam naman natin at halatang-halata naman sa buong kwento na hindi suicide ang nangyari, 'di ba? At itong scene ni Mr. Castrodes na may nirape na estudyante tapos wala lang sa kanila, parang ang dali-dali lang nilang sabihin na hayaan niyo na lang sila, yung mga victim, na wag niyong tutulungan, sinasabihan niya yung principal na ganon, 'di ba? Parang ang dali-dali lang sa kanya na gawin 'yon. Where in fact, babae din siya, 'di ba? Kung matinong tao siya, dapat nakaka-relate siya sa kapwa niya na abuso. Kasi product siya ng abusive relationship. 'Di ba? So, dapat tulungan niya yung kapwa niya babae. Lalong-lalo na yung mga estudyante sa Northford na babae. 'Di ba? Kasi, 'di ba, matino siya. Yan yung pinapakita sa karakter niya. Pero, hindi pala. Hindi siya matinong tao. 'Di ba? Kasi nakikita natin yun nga. Unti-unting lumilitaw yung totoong karakter niya sa kwentong ito. Na hindi siya, meron siyang tinatagong ugali. At yun yung nakakatakot, 'di ba? So, ito na talaga yung theory ko sa buong pangyayari. Una, yung hinala ko dito, itong si Governor Acosta, siya yung abuser, matagal niya nang inaabuso si Luna, 'di ba? Kasi meron siyang pasa sa katawan. Okay, so alam naman natin, makikita naman natin sa buong episode or buong kwento na wala na talagang interest si Gov sa asawa niya, 'di ba? Kung sa sexual needs, wala na. Walang gano'n na scene. Pero, 'di ba, alam naman natin na nangyayari sa totoong buhay 'yon. Kung saan yung mga malalakas na tao, sila yung umaabuso sa kanilang power. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan na mang-abuso ng ibang tao. So, possible si Luna paulit-ulit na inaabuso sexually ni Gov Acosta. Kaya umalis si Luna ng madaling araw, may tumatawag sa kanya, tapos bigla siyang nagkandarapang umalis kasi natatakot din si Luna. Kasi estudyante lang si Luna. Okay? So yun yun yung realidad na nangyayari. Parang natatakot ang isang tao kapag dinidiktahan sila o nakokontrol na sila ng kanilang abuser. Yun po. And aside from that, makapangyarihang tao si Gov Acosta. Okay? So, natatakot din si Luna mismo. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapatid na si Sky. Kasi baka binalaan ni Gov Acosta na, sige, magsalita ka, o binabalaan niya na, sige, ipaalam mo sa parents mo ang nangyari na ginagawa ko ito sa'yo. Kung ayaw mong madamay ang twin sister mo, si Sky, yung kapatid mo. Okay, so duda ko dito, na-imagine ko talagang parang pinisthreatened ni Gov Acosta si Luna. Siguro natakot si Luna, tinatakot siya ni Gov Acosta na madamay ang kanyang kapatid, pati ang kanyang mama, di ba? Kasi itong si Luna, nanahimik siya for the longest time. Kasi may pinaprotektahan din siya, which is ang kanyang pamilya. At, di ba, sabi ko kanina na sinasabi ni Luna noong before ang recognition day, sinabi niya sa kapatid niya at niyakap niya lang ito na sabay tayong graduate, diba? So, meaning, parang binalaan siya ni Gov Acosta na kayang-kaya ko kayong ipatanggal dito sa Northford, kayong dalawa ng kapatid mo, diba? Yun eh. So, siya lang naman yung isa sa pinakamakapangyarihang taong makakagawa doon kay Luna. Naging dahilan kung bakit takot na takot si Luna. Tanging nagagawa na lang ni Luna ay ang umiyak at magmukmuk, 'di ba? So 'yon. So siya yung abuser para sa akin. Ngunit mari din siya yung killer, pero hindi ako naniniwala na siya yung killer kasi sa busy niya, sa kabila ng kanyang maraming ginagawa, hindi ako naniniwala na meron pa siyang time na humabol doon kay Luna. Hindi ako naniniwala na meron pa siyang time na maghabol doon kay Luna, mag-effort pa siyang habulin si Luna doon sa 10th floor. Hindi ako naniniwala. So, 'yon. Okay, so dito na tayo sa killer. So yung killer para sa akin ay si Mrs. Acosta. Bakit? Sino ba naman ang hindi makakahalata sa ginagawa ng kanyang asawa, 'di ba? So number one, yung asawa talaga mismo, yung makakaalam ng mga ginagawang kalokohan ng kanyang husband, 'di ba? So yun eh, yun yung realidad. Imposible na hindi niya nalaman yun. At saka naniniwala ko siya mismo yung kumumpronta
yung araw ng recognition, 'di ba? Siya yung pumumpronta doon kay Luna. Kinumpronta niya siguro doon sa opisina, 'di ba? Pinatawag niya siguro si Luna na. Siguro ang theory ko doon is nag-usap sila ni Luna doon sa scene yon. At siguro doon kinonfirm niya kasi nalaman lang naman parang duda lang naman yon ni Mrs. Acosta na merong something sa kanilang dalawa ni Governor Acosta, which is ang kanyang husband. So, kinumpirma niya kay Luna mismo. Alam nga naman, ikumpirma niya kay Gov Acosta, under na under siya, diba? Natatakot din siya mismo sa kanyang husband. So, siguro yung time na yon kinumpronta niya, tapos sinabi niya na, siguro, totoo bang merong nangyayari sa inyo ng asawa ko? Yun. So, yung karakter talaga ni Mrs. Acosta ay pasok na pasok sa parang psychopath. Kasi, yung karakter niya, mapagpanggap na great pretender talaga siya. Kasi kaya niya ngang magpapanggap na isa siyang kalmadong babae, di ba? So yun kasi ako fan talaga ako ng mga ganitong movie at napapansin ko talaga na yung killer mismo, yun yung mga taong parang inosente. Diba? Pasok na si Miss Acosta doon para kasi siyang inosente. Pinapakita talaga na kunwari mabuti siyang asawa. So yun siguro, after niyang ma-confirm na merong nangyayari sa pagitan ni Gov at saka ni Luna, nagalit ng lubos si Miss Acosta. Since wala naman siyang kakayahan na magalit doon sa husband niya kasi natatakot din siya. So, doon siya sa mahina. Doon siya nagpalabas ng kanyang galit kay Luna. Kasi si Luna yung mahina doon sa pagitan ni Gov Acosta. So, si Luna yung mahinang tao. Okay, so siguro, nang dahil doon, nagalit ng lubos si Mrs. Acosta. To the point na kayang-kaya niya nang saktan si Luna. Saan? Kaya din niyang manakit physically. So, yun siguro yung nangyari. At saka, yun, natakot siguro si Luna. Tapos tumatakbo si Luna kasi willing nang patayin ni Mrs. Acosta si Luna. And another possible thing is siguro nalaman ni Mrs. Acosta na baka buntis si Luna, 'di ba? Kasi matagal nang ginagawa yung ni Gov Acosta, 'di ba? If ever natutuwa 'yon. So possible nalaman niya na buntis si Luna at siguro tinithreaten niya si Luna na papatayin kasama yung dinadala niya. So yun eh. Siguro din possible din na nagsuggest siya na yung bata ipalaglag. Tapos ayaw ni Luna, siguro dun yung time na tumatakbo na si Luna pataas. Kasi gusto niyang tumakas sa kanyang, yung pumatay sa kanya mismo. Sa akin, yung kausap ni Luna sa kanyang cellphone habang nandun na siya sa 10th floor, diba? Sa taas ng 10th floor, ay si Gino mismo. Bakit? Kasi si Gino lang naman yung katangi-tanging taong nakakaintindi sa kanya. 'Di ba? Sila din mismo yung nagkakasundo ni Gino. Kahit nga si Sky, hindi siya makapag-open up kay Sky. So, hindi pasok si Sky para tawagan ni Luna. So, walang rason. Another case is, another reason is ayaw madamay ni Luna si Sky. So, walang rason para tawagan niya si Sky. So, doon siya tumawag mismo kay Gino. So, yun siguro yung dahilan kung bakit si Gino yung unang lumabas sa auditorium, 'di ba? At siguro yun, sinundan din ng kanyang mga barkada kasi nagtaka din ng kanyang mga barkada asan si Gino. Yun, so sumunod silang tatlo, sila Poch, si Archie at saka si Z. At dito na tayo sa time na nandun na sa taas ng 10th floor si Luna. So, ang nangyari doon, siguro meron pang pag-uusap na nangyayari kasi hindi naman direct na nahulog talaga si Luna o tumalon si Luna. Mismo tinulak siya o natulak siya. Possible na natulak din siya accidentally. Siguro sa mga time na yun, meron pang sinasabi ang killer niya. Marami pang sinasabi. Siguro si Mrs. Acosta, sinasabi niya doon na hiya ka. Siguro sinasabi niya doon na hindi ko hahayaang mabuhay ang bata sa sinapupunan mo. Parang ganon yung mga lines niya. So, siguro ganon yung nangyari. So, dahil sa, siguro, na laban din si Luna. So, sinabi niya din, nag-talk back din siya kay Miss Acosta na hindi ko naman po sinasadya, ganyan yung mga sinasabi niya. Pasensya na po, di ba? Okay, si Luna kasi yung tipong hindi makapag-share ng kanyang mga hinanakit. So, hindi niya talaga na-share ng buong buo. Hindi niya napaliwanag kay Mrs. Acosta na hinahasa talaga si Luna, na hindi niya kagustuhan yon. Kasi si Mrs. Acosta, panahon na yun, siguro galit na, nandilim na yung paningin. Tapos siguro doon na yung time na ayaw niya nang makinig sa mga explanation ni Luna. So, yun, siguro instead of
makinig sa explanation ni Luna. Ang ginawa niya, hinawakan niya siguro, tapos sinasampal-sampal, maaring ganon, maaari ding sinakal, nandilim na kasi yung paningin niya, di ba? So, hindi niya na alam kung, hindi niya na kontrolado kung ano yung ginagawa niya kay Luna. Siguro sinakal niya si Luna, ganon, tapos si Luna siguro napahawak na sa railings, kasi parang sinasabi na ni Luna, parang na, ano na si Luna, nasakal na siguro siya na, sabi niya, tama na po, tama na, parang ganon yung scene na na-imagine ko, parang, nagsabi pa siguro si Luna na, tama na po, tapos habang umiiyak. Tapos si Miss Acosta, wala na sa sarili. So yun, natulak niya si Luna. Diba? So yun, yun din yung pagkalaglag ng bracelet. Kasi, nang natulak niya si Luna, or siguro nang nanglaban si Luna, nalaglag yung bracelet doon sa may kilid. Okay? So yun, sa pangyayaring yun, siguro, after nung natulak niya si Luna, na-shock bigla si Mrs. Acosta sa kanyang nagawa. At yun nga, bigla na siyang umalis. Agad-agad na siyang umalis. At dito tayo sa tanong kung sino yung naka-black hood. Okay. So, yung naka-black hood jacket ay suspect ko dito si Poch. Bakit? Kasi imposibleng si Gino yun. Si Gino, siya lang yung tinatawagan ni Luna from that night. Si Poch yung naka-black hood. So, anong kinalaman ni Poch dito? Siya lang naman yung naka-witness sa buong pangyayari. So, yun. After niya siguro nakita na tinulak ng mama ni Gino si Luna, yun, nagmamadali na rin siyang umalis. Kasi, siguro natakot siya, diba? Na baka madamay din siya kasi siya yung nakakita. So, yun yung mismong tumakbo na siya. Siya yung nakita mismo ni Manang Lydia. So, yun. Ito lang yung theory ko about doon. At hindi si Gino yun. Kasi, imposible na si Gino yun. At si Gino, kahit tingnan nyo pa sa araw ng Recognition Day, ay naka-black leather jacket si Gino. Which is, sinadya talaga ng kwento na para lituhin tayo. Pero, ang nakatanging black hoodie lang ay si Poch. So, siya yun. At saka kumbinsido talaga ako na siya. Kasi, si Roxy at si Tim, yung binubutasan nila yung gulong ni Archie, yung sasakyan ni Archie, 'di ba? Nakita din yun ni Poch. Sa ano talaga niya, nasa ugali talaga niya yung mapagmasid, yung mapagmarites talaga siya. So, yun, naniniwala ako na siya yung naka-witness. Pero, hindi niya lang magawang mag-open up kasi natatakot din siya. At aside from that, isa sa makapangyarihang tao yung nakita niya, which is mama ni Gino, 'di ba? And lastly, kumbinsido ako na hindi talaga si Obet yon. Kasi uulitin ko, si Obet po ay after nahulog ni Luna mula sa building, si Obet lang at si Luna yung nakita kong nandun sa scene na isa sa mga lead characters. Okay, so andun din pala si Roxy at si Tim. So hindi po si Obet yung naka-black hood at hindi din siya yung killer. So, yun lang po yung mga theory ko about doon. And excited akong panoorin ang bawat episode. At excited din akong malaman yung mga next na hint para mal-confirm natin na totoo ba talaga yung hinala ko. Na si Gov Acosta ang abuser at si Mrs. Acosta ang killer. Yun lang po. Thank you for watching!